Nananatili pa rin ang tiwalay ni Pangulong Benigno Aquino III kay Department of Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman sa kabila ng umano'y irregularidad na natuklasan ng Commission on Audit o COA sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok. Nel, good evening. Attorney Reg, dinipensa nga ng Malacanang si Department of Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman sa isyong kinasasangkutan ng kanyang ahensya tungkol nga dito sa Pantawid Pamilya Program o 4Ps. Nauna nang sinabi ng Commission on Audit na may irregularidad dito sa implementasyon ng 4Ps. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, sapat na yung ginawang pagpapaliwanag ni Soliman noong December 26 sa dandiskubre ng COA na double entries at data errors. Ito ang sinabi ni Lacerda. And yung mga sinasabing mga duplications, hindi ganun karami. There are only 609 validated duplications. And we're confident that the Conditional Cash Transfer Program is an effective tool in alleviating poverty directly. Dagdag pa ni Secretary Lacerda, handa naman ding humarap si Secretary Soliman sakaling ipatawag siya ng Senado upang magpaliwanag tungkol nga dito sa issue. Sinabi rin ng Malacanang na nananatili pa rin naman yung trust and confidence ni Pangulong Aquino dito kay Secretary Soliman. Ito ang sinabi ng Malacanang. Maayos ang pag-manage ng DSWD and also the CCT program. If it was not doing well, it would not have expanded from 800,000 households to 4.3 in 2015. Yan yung naging posisyon ng Malacanang kaugnay nga dito sa naging issue nga dito sa DSWD, Attorney Reg. Nel, bakit parang tila mas mainit yung pagtatanggol ng Malacanang kay Secretary Soliman kaysa dun sa nangyaring kay sa resignation ni Secretary Ona na kung tutuusin mas malaking pera ang involved dito at saka ito may COA report na talaga na isang independent constitutional body rin. Bakit parang medyo may pagkakaiba? Nakita natin noong December 26 bago siguro lumabas yung issue ay nakapagpasa na ng paliwanag si Secretary Soliman. At naidetalye naman din ng kalihim kung saan ba napunta talaga yung pondo. Sinabi naman niya na gumagawa na rin sila ng action dito sa double entries. So doon sa naging kabuuan, kung i-assess natin yung naging paliwanag ni Secretary Soliman, doon din sa sinasabi din ng Malacanang na wala naman sila nakikita din ng issue ng korupsyon o anumang pag-aalinlangan doon sa mga naging pahayag ng kalihim. Ini-expect ba ng DSWD at saka nila Secretary Soliman na magkakaroon ng notice of disallowance itong COA doon sa mga ilang mga paggastos ng DSWD, kasama na dyan yung pagpapatayo ng center nung sa disaster center na dapat hindi ginamit daw yung mga donasyon mula sa ibang bansa? Unang-una, yung sinasabi nga na napunta doon sa kanilang pondo, may mga sinasabi nga sila na merong pondo hindi naman nakarating sa kanila Hindi naman sila ang gumastos. So, merong mga impormasyon na mali na hindi naman daw sila ang gumamit noon. Ipinaliwanag nila. Particularly, ang kanilang ipinaliwanag lang yung 4Ps, yung programa ng administrasyon. Sa ngayon, ine-expect naman nila Secretary Soliman, yung mga sinasabi nga nila notice of disallowances, ine-expect naman nila yan at sabi nga niya na handa naman sila magpaliwanag ukol dyan. Huling katanungan, handa na rin ba si Secretary Soliman at ang Malacanang sa posibleng pag-ungkat ng mga hindi kaalyado ni Presidente sa Kongreso at sa pagpapatawag ng siguro ng mga hearing para imbestigahan ito? Sinabi kanina ni Secretary Lacerda na handa naman sila at tiwala naman sila doon sa magiging paliwanag ng kalihim ukol dyan sa issue. Maraming salamat, Nel Maribuhok, para sa ulat na yan.